Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? Napakaganda po ng topic natin ngayon. Araw na ito, araw ng Friday, August 7, no? And dito matutunan natin na doing the right thing often requires great courage, no? Pag gumagawa talaga tayo ng tama, talagang kailangan ng lakas ng loob, no, para na mapagtagumpayan na yan, mapagtagumpayan natin yung mga nagagawa nating tama. Kasi imagine natin, no, sabihin natin sa ating kapwa yung mga mali nila. Kasi dalawa lang yan eh. Acceptance, na-accept natin yung mga pagkakamali natin or ayaw natin i-accept. Tayo naman, meron ba tayong courage to accept that? No. Kung tao naman nagsasabi sa atin ng concern sa atin, may courage ba siya na sabihin yung mga maling nagagawa? So this time, aklat ni Easter ay nagpapakita ng isang mahalagang aral tungkol sa katapangan at pananampalataya. Nangutusan ni Haring Ahasuerus ang lahat ng yumukod kay Haman, tumanggi si Mordecai dahil alam niyang ang tunay na pagsamba ay para lamang sa Diyos. Dahil dito nagalit si Haman ang nagplano hindi lamang napatayin si Mordecai kundi lipulin ang buong lahi ng Hudyo. Nating mababasa sa Easter chapter 3 verse 1 to 11. So kung imay-himayin natin to, nagutos yung ari na yumukod ang lahat kay Haman pero tumanggi si Mordecai. It took courage, no? Kasi hindi siya yumukod dahil hindi niya gusto si Haman. Siguro hindi niya gusto sa pag-uugali. Pero the point is, gusto niya lang lumuhod sa natatanging Diyos, ang tunay na Diyos, 'di ba? So yun yung kanyang yung kanyang pananaw, yun yung kanyang paniniwala, yung kanyang faith ni Mordecai. So ngayon, yun yung binigay niya na paninindigan niya kay Haman. Ano naman yung response ni Haman? As a receiver, kung tayong tumatanggap, dapat titingnan natin, okay, kailangan kong respetuhin. Ayun, doon papasok yung respeto. Kailangan kong respetuhin yung decision niya kasi hindi ko pwedeng i-intervene yung free will niya, yung kalayaan niya sa pagpili, di ba? Pero yung ginawa ni Haman, na-offend siya. At dahil doon, gusto niyang patayin si Mordecai. At hindi lang si Mordecai, yung buong bayan na sumasamba sa Diyos. Yung mga Israelita. O sa panahon natin, ganun din. It took courage, no? Grabe yung padasal natin to say our feelings, no, sa ibang tao. Minsan kailangan din natin magdahan-dahan. Hindi pwedeng kung ano yung naramdaman natin yung sabihin natin kasi minsan may masasabi tayong below the belt na. Pag sinabi below the belt, kung sa boxing yan, pag below the belt, matatamaan na yung groins. Diba? At masakit, sobrang sakit yun sa aming mga lalaki, sa babae. At doon natin matutunan, my dear brothers and sisters, na sa panahon ngayon, when we say our thoughts, pag-isipan din natin, at if napag-pray na tayo, no, na i-correct natin yung kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, di ba, kailangan natin ng courage eh. Kasi tayo mga Pilipino, nahihiya tayong sabihin yung mga mali ng iba, baka ma-offend. No? Ganun yung ating pananaw doon. And then, pag move by the Spirit, talagang nilakasan mo. Minsan nanginginig yung ating sarili. When we say that, depende naman, no, sa tumatanggap. If tanggap niya. I have an experience, no, when I was serving as a first counselor sa district presidency. Talagang parati kong naiisip tong stake president na to. Noon, na naging inactive, talagang hindi maganda yung sitwasyon niya. Bisyo, alak, lahat na. Nakikita ko pa siya minsan na nakasakay ako ng bus, no. Hindi asawa yung kasama niya, no, at talagang intimate yung ginagawa nila. So sabi ko siguro ganun lang siya mag-akbay. But the point is, pinuntahan ko siya sa bahay nila kasi pandemic. Namigay kami ng bigas. Alam niyo po, pagdating ng bigas, kami lang yung nagbigay ng isang kalahating sako. Enough lang muna kasi ang budget ng simbahan, di po ba? Ang sabi niya pa is, ganito, magbibigay lang naman kayo, hindi nyo na isang sako, hindi yung kalahating sako pa. Parang talagang makikita mo talaga yung bitterness, hindi yung betterness, no? Bitterness sa kanya. Yung, yung bitterness, yung pagkapait sa kanya. But I took the courage to say, nanginginig pa yung boses. Kung ba yung takot ka, yung bang hesitant ka or parang, yung isang term doon, yung parang, kung sa awkward moment, mga ganon. Kasi, even doon na ganon, parang hindi ako sanay. But I took the courage to say to him, nasabi ko, President po yung tawag ko, Alam ko,
Alam niyo, one time nanalangin ako and I really dreamed about you. And sabi ng Panginoon sa panalangin ko na bumalik ka sa simbahan. And sabi niya sa akin, sino ka ba? Hindi naman naninita. Parang sabi niya lang na, sino ka? Ano ba yung calling mo? Sabi ko, I'm serving po currently sa First Counselor District Presidency. Okay. So makakatanggap ka ng revelation. Kasi ganyan. So makita natin, no, andun pa rin yung state of mind niya pagdating sa aral. No? And then, sabi niya sa akin, pero decision ko to eh. Ganun yung sabi niya. Depende sa akin. Ganun. Pero ako naman, nag-ask ako sa kanya. Sabi ko, President, ano yung mga dapat gawin? Kasi ganun lang yun eh. If hindi siya makikinig, then ask advice para tulungan niya rin yung sarili niya. Ano pa yung dapat gawin para magstay sa covenant path? Yun ang sabi ko. And ang sabi niya sa akin, alam mo, pag gumagawa ka ng mali, doon ko siya na-appreciate, no? My dear brothers and sisters. Pag gumagawa ka ng mali, kailangan, even though na hindi pa point na magsisisi ka, diba, mayroong ganong sitwasyon na gumagawa ka ng mali, pero parang hindi mo pa kayang bitiwan. Sabi niya sa akin, stay in the church. Huwag kang umalis sa simbahan. Kasi the moment nga aalis ka, hahatakin ka palayo. No? Parang ano yan eh, parang dagat. The moment na hihinto ka sa paglangoy para makapunta ka sa, sa safe place doon sa may sand, ay hatakin ka ng dagat pabalik, no, pag hihinto ka. And then, at malulunod. Sabi ko, tama yung sinabi niya. And hope that also represents sa kanya. At alam niyo po, yung statement na yon, binabaan ko yung loob ko to listen. Talagang with all respect, no, nagamit ko siya during those times na andun din ako sa panahon na mga dark side natin. No? Hindi naman tayo perfecto. As I said, may kanya-kanya tayong mga dark side, yung mga less active na mga times sa ating sarili. But I'm grateful for that statement ng dating stake president na pinakinggan ko. Hindi ako, parang masaya ako that time na nag-ask ako ng tulong, ng advice, no, sa kanya. And sometimes, may mga kahit na gaano yung ginawa ng tao, mga kapatid natin, andun pa rin yung testimony nila sa puso nila. And if we just ask them rather than feeding them information, mas maganda. Yung parang pakita natin sa kanila, brother, paano mo nalampasan mga ganun? Kaysa sa pakita natin sa kanila how awful they are, how bad they are, kung gaano sila kasama, hindi po maganda, especially pag nag-reactivate tayo. Kasi mga tao defensive sila, dinidefend nila yung sarili nila. Kunting ano mo lang, talagang babalikan kanila kasi meron silang pain, nararamdaman sa loob nila. Pag tayo naman, na sana yung point natin is pabalikin sila sa simbahan at attach yung ego natin, yung pride din natin, magkakaroon na tayo ng debate sa kanila. Magkakaroon na tayo ng mas hindi magandang pag-uusap. Na nalimutan natin, pinaka main purpose is to bring them back sa simbahan. No? So, ganun siya. Yun yung isa sa pinasasalamatan ko sa sitwasyon yun na nakinig ako at nag-ask ako ng question. So talagang kailangan ng courage, no? Pag tayo ay nagme-ministering, no? And ganoon din sa buhay natin. Courage. Doing the right thing requires great courage, no? Pinag-usapan natin ngayon yung courage. Sa buhay natin, kailangan natin ng courage to face the real world. Sabi ko nga sa ngayon, no, Friday, medyo sabi ko wala naman akong pasok. At kailangan ko ng pahinga for all the 4 days, no. Sabi ko, if mawalan ako ng trabaho, God, mawawalan ako ng trabaho. Sabi ko, gusto kong i-pursue ngayon, hindi na ako bata, no. Hopefully, makakuha din po kayo ng ideas, no, sa isi-share ko ngayon. Sabi ko, sa Panginoon, or kay Heavenly Father. Minsan po na po ako, pasensya, minsan na ang tawag doon, yung pagsasabi ko ng Panginoon at Heavenly Father. Diba, yung ating Panginoong Jesucristo, or He's God, and then si Heavenly Father. Sabi nga, if you're talking to me, you're talking to God. If you're talking to our Heavenly Father, you're talking to me. No, both of them are God, no? Yun ang paniniwala natin bilang isang Latter-day Saints. Sa Heavenly Father, si Jesus Christ at ang Holy Ghost, no? Distinct beings sila. No, kaya pag magsabi ako dito na Panginoon, minsan na I forgot, no,
But sa atin, parati, yung tawag natin is Heavenly Father. Sana ba ako? Ayun, sabi ko, Heavenly Father. Sabi ko, if mawalan ako ng trabaho, Heavenly Father, mawawalan ako ng trabaho. But, sabi ko sa kanya, na I want to do things na masaya ako. Kasi, pag natatakot ako sa tao, natatakot ako mawalan ng trabaho, pagdating ng edad na 65, masabi ko, sana hindi ako natakot nun. Kasi yung buhay, hindi pala ako tatagal dito ng 1,000 years sa mundo. And it's good to do. No, gawin natin yung mga gusto nating gawin. Kasi doon pa, sabi nga sa Doctrine and Covenants, doon pa tayo lalago eh. Di ba? Sa mga gusto nating gawin, doon tayo lalago. And natutunan ko na it took courage, no, para gawin ang mga bagay na ginagawa natin araw-araw. And then, it doesn't mean naman na pag ginagawa ko, wala akong ginagawa. That's why, gumagawa ako ng mga paraan para na pag dumating yung panahon na kailangan ko na talagang lisanin yung trabaho kasi mas gusto ko pang maglingkod, mas gusto ko pang mas malaki yung time ko sa Panginoon. Siya nawa, sinasabi ko pong siya nawa yung magkatotoo. Diba? Kasi hindi natin alam yung bump road, sabi natin bump road, yung mga lubak-lubak na daan na dadaanan natin, or in layman's term, yung mga pagsubok na tatahakin natin sa buhay. That is why sinasabi ko parati siya nawa, natulungan ako ng Diyos na matupad ko yung mga bawat sinasabi ko. It took courage to serve God, di po ba? Kasi marami tayong kalaban eh. Persecution. Kung persecution, ngayon hindi na ganun katindi eh. Pero yung atin sariling laban sa makamundong bagay, laban sa mga gusto nating gawin. Minsan, gusto natin mag-explore, pero gagawa muna tayo ng Come Follow Me. Di ba, ganun? Diba, mag-overnight kami, pero sabi ko, gagawa pa ako ng Come Follow Me. No? So, sige, mag-take time ako, gagawa akong 2 episode para makapag-overnight. So, it's a matter of choice. It's a matter of courage every day of our life. At tandaan natin, yung bawat kinikilos natin, may kaakibat doon na consequence. Kaya masabi natin, birthday, bakit every prayer mo tinutupad ng ating Ama sa Langit, ng ating Diyos? Bakit sa akin ang bagal? No? Yun yung sabi ng kaibigan ko sa akin kahapon. Isabi ko naman, di naman mahal ako ng Diyos. Compare sa'yo, mahal tayo both. Equal yung pagmamahal niya. Pero how often, sabi ko sa kanya, how often ka nananalangin every day? Sabi niya once, no? Or minsan nakakaligtaan, or twice. And then question natin yung sarili natin. How often we pray every day? Para na masabi natin na how close we are kay Heavenly Father sa mga prayers natin. Minsan nakakaligtaan na natin, di ba? Minsan pag mag-pray tayo, compliance na lang. Ano ibig sabihin ng Brother Dave na compliance? Yung bang napipilitan na lang tayo na manalangin kasi kailangan para maging obedience tayo. Hindi po yun. To be honest, masasakal po tayo nun. Diba? Ni-share ko kahapon sa story ni sister, nasakal siya kasi compliance na eh. Pangalawa, how often we read the scripture? No? Dapat everyday yun. And as often, meron ng iba, talagang in tune sila sa pagbabasa. No, grabe, buong araw makita mo talaga yung liwanag sa mukha nila, di ba? Why Moses nag-shine yung face niya? Dahil buong araw na yun, ilang days kasama niya yung Diyos. Ano bang ginagawa natin pag kasama natin yung Diyos? Diba, spiritual aspect yun. Kaya lumiliwanag yung ating mukha. Kaya makita natin yung tao na pakaliwanag, wala masyadong stress. Imdo makikita mo yung mga guhit-guhit sa mukha dahil sa katandaan, pero makita mo yung light sa kanya. Ganon. How often we think about God every day? How often we worship Him? No, gaano tayo ano yung often? Parang ilang beses ba tayo ganon? Diba? Nananalangin, nagbabasa naman ng kasulatan, iniisip yung Diyos, wino-worship siya, naglilingkod sa Kanya. So pag natin ito ginagawa, at medyo mabagal yung progress sa buhay, then alam na natin there's something wrong. So kung yung isang tao, mas malapit siya sa Diyos kasi sa ginagawa niya, not only in words, but in actions. Kasi yung pagbabasa, yung panalangin, personal natin yun eh. Yung paglilingkod, doon natin ina-apply. So not only in words, sa personal natin, kundi by action, by serving other people. Kasi yung pinag-aralan natin, binabahagi natin. No?
Kaya naniniwala ako, my dear brothers and sisters, na it took courage to us to sino ba yung ating pipiliin? Yung mundo o yung tao? Yung kasiguraduhan ng Diyos o hindi kasiguraduhan ng tao? Andaan natin, yung tao, yung promesa, napapako yun eh. Kahit ako. 'Di ba? I am a human being. May mga promises na akong hindi ko nagagawa kaya hindi ako nagpa-promise, no? And even though how committed am I, still tao pa rin ako. Kaya saan tayo magtitiwala? Sa ating Diyos, ang tunay na Diyos. No, so balikan na natin yung ating pag-uusap. Hopefully, marami po tayong insights na natutunan sa mga binabahagi ko po, at also it makes sense, no? Sana po inaintindihan ninyo din. So samantala, si Reyna Esther ay nasa loob ng palasyo at may pagkakataong tumulong sa kanyang bayan. Ngunit ang paglapit sa hari ng hindi pinapatawag ay may kaparusahang kamatayan. Sa kabila ng panganib, inakayat siya ni Mordecai na huwag manahimik. Sinabi niya ang tanyag na salita, sino ang nakakaalam kung hindi ka nga naging reyna para sa ganitong panahon? So minsan, andyan tayo sa sitwasyon. Kasi may purpose yan eh. Lahat ng bagay, kung makita nyo sa scripture, lahat ng purpose, saan siya, ano yung end result nun? Ano yung pinakadulo nun? Di po ba spiritual things, spiritual aspect in our life, hindi temporal. Lahat yan, patungo yan sa eternal perspective natin. Yung mga temporal things, tools lang yan. Di po ba? Bakit ako nandito? Bakit ako naging guro? Kasi mas natutunan ko paano magturo. Bakit ginagawa ko to? Kasi ito yung linyada na binigay ng Diyos sa akin, isa. Na naibahagi ko yung nagtuturo nga tayo sa ibang tao, hindi tayo makapagturo sa ating sa aspeto ng spiritualidad, di po ba? So, bakit ka nandyan? May purpose yan. Brothers and sisters, hanapin nyo po yung purpose nyo. Bakit ka andyan? Ano mo yung estado ninyo sa buhay? No? Merong kwento. Yung isang lalaki, mahirap siya, no? Nakatira siya sa squatter. And then, sabi niya sa buhay niya, parang wala siyang purpose sa buhay, no? Bakit siya andun? Isang araw, he prayed about sana malaman niya yung katotohanan, makilala niya yung Diyos, gusto niya magbago yung buhay niya. So one time, habang naglalako siya ng mga basura, nakita siyang full-time missionary. Nag-UIM silang dalawa ng mga missionaries, no? And then, yun lang, yung usapan na yun, sana mo one day makapagbisita. Sabi niya, oo, pwede talaga. Yung bahay ko andyan sa looban, ganun. Kinagabihan, hindi niya alam, gusto matulong na siya ng early. Lumabas siya sa ilang bahay. May tumatakbo. Nakita niya sa malayo, may tumatakbo, nakaputi. Tapos sabi niya, parang mga full-time missionaries to, yung naka-name tag. Yung tinawag niya, pinapasok niya sa bahay nila. Kasi sabi ng dalawang, brother, tulungan mo kami kasi inahabol kami ng magnanakaw, parang ganun. Grabe yung kaba ng dalawang missionary. Sabi niya, ayun kanina yung tinausap ko Oo, sabi niya. Sige, pasok kayo sa bahay. Hanggang naging safe sila. Tapos sinamahan niya sa labasan, no? Ilang oras. So, at later on, na-convert yung taong to. No? At naging maganda. Alam mo yun, hindi naman biglaan naging umaman. Fairy tales naman yun. Naging maganda yung takbo. And alam niyo yung story na to. Siya yung isa sa mga pioneer doon sa lugar nila. At yung anak niya naging member at marami ng mga members doon. And sabi niya sa akin, no, during that time, kasi kinuwento niya to, yung parang medyo may edad na siya. Sabi niya, yung magnanakaw daw, in later on, naging convert din. Convert din sa simbahan. So siya yung testament, no, na hindi niya alam na sa lugar nila, siya pala yung magiging daan para na yung mga lugar nila, yung sa barangay nila, malaman yung katotohanan kasi sanggano din siya eh. That is why nang hinatid niya sa labas, okay na, no? So ano ba yung bagong Caloocan, sa Caloocan banda, may part kasi doon na ganun eh. I am so blessed, no? Ay na naman, parang nag-i-emotional na naman ako na alam niyo yung mga tao na for how many years, no?
pag nagtuturo ako dito, it helps me na maalala yung mga tao na yun, yung talagang napaka-vivid, biglaan, no, since 2026. 2006. Ngayon, 2026 na. Ilang years na nakakalipas. Hindi ko na naalala yung pamilyang to. Na nagturo ako dito about courage. Biglang lumabas yung mukha ni brother, no, sa pag-iisip ko. Yung nagtuturo kami. Yung tawa niya, yung mga anak niya, no. So dito, my dear brothers and sisters, na natutunan ko how blessed am I na pinapakita ng Diyos to yung nostalgia, yung pagbabalik na karaan. Na in spite sa mga pinagdadaanan po natin, ay meron tayong, alam niyo po, yung tulong galing sa ating Ama sa Langit. Kaya sabi niya, come unto me. Lumapit kayo sa akin yung mga nabibigatan, na nahihirapan. At isa po ako dun, no. Hindi po ako, saan po natin makikita yung sinabi ng Diyos na come unto me, come follow me. Dito po sa programang ito. No, sa paglilingkod ninyo sa bawat mga ward ninyo or branch or stake, doon natin mararamdaman ang sinasabi ng Diyos na come unto me. Paglingkuran nyo ako. Punta kayo sa simbahan, no? Tensya na po, naging emotional tayo pag talagang maalala ko yung mission ko. Yun yung isang bagay na hindi ko po makakalimutan. Iba yung hatak ng convert, no? Sa mga anak ko ngayon, they are born the covenant, no? That is why sabi ko sa kanila, from time to time, nag-spend time talaga ako to talk to them. Parang sabihin sa kanila na they're still my kids, no? And talk to them about life, talk to them about church, yung mga plano namin. Sabi ko sa kanila, yung panganay ko kagabi, pinunta ko sa kwarto, dito sa gumagawa ako ng Camp Follow Me. Kasi yung bahay po namin di pa po ayos. So, dito ako gumagawa ng Camp Follow Me. Dito din po yung kwarto niya. So, pag umaga, pag nag-aaral siya, hindi ginagamit ko. Kagabi, pumasok ko dito. Sabi ko sa kanya, nak, higa tayo. Sabi ko sa kanya. Tapos we talk about our plans. And it's good na ano ba yung pang alam natin kung anong nangyayari sa mga anak natin. Courage din yun, no, na ano ang pipiliin natin, yung yaman ng mundo o yung kapakanan ng pamilya natin. It take courage. Kailangan natin ng courage para gawin yun. So sa story ni brother, ano, parang, di ba, sa una, sabi niya, bakit ako nandito? Bakit pinanganak pa ako dito? Pero dahil sa kanya, alam niyo yung karakaran. Siya yung parating nag-work sa mga full-time missionaries hanggang dumami yung mga members doon. Di ba, yung miracles dahil sa kanya. So, andyan ka, kapatid. Kasi may purpose ang Diyos sa'yo, kapatid. Na hindi mo lang ngayon nakikita. Kailangan mong hanapin yun. Kailangan mong pagtrabahuhan yun. Alam niyo, napakaganda ng feeling ko ngayon. Sabi ko, bakit ako matatakot sa trabaho ko? Kasi kaya akong bigyan ng Diyos na mas maganda pang trabaho. No? Alam ko, kailangan na nating maging aware. So matapos ang pag-aayuno at panalangin, nagkaroon ng lakas ng loob si Esther na humarap sa hari. Tinanggap siya ng hari ng may kabutihan at sa huli ay naligtas ang mga Hudyo. Ang araw na dapat sana ay maging araw ng pagdadalamhati ay naging araw ng kagalakan at pagdiriwang, no, na ating makikita. So there's always joy pagkatapos ng mga bagay na yan. Kasi hindi naman magiging maganda yung buhay pag walang, di ba, walang mga challenges, parang maboboard tayo nun. Pero we pray naman yung mga challenges yung kayang-kaya lang natin, di po ba? So, ang paggawa ng tama ay maaaring may kasamang panganib. Hindi naman pag gumawa tayo ng tama ay walang kasamang panganib. Halimbawa, nangyayari ngayon, isisiwalat mo yung mga pagkakamali ng isang tao o yung gobyerno, di ba? Talagang alam mo, 6 feet below the ground yung dating eh. Kung hindi ka papatay, may, di ba? Mabibilanggo ka. Ikaw ni nagsabi ng tama, ikaw pa yung lalabas na mali sa uli. Ganun ang politics, no? Ay, hindi lang politics, kahit sa real world scenario. Ganun yung kalakaran eh. Pero, do we have courage to do that? Siguro hindi naman sa sobrang malalaking bagay, sa maliliit na bagay. No, may mga pagkakataon na ang pagsunod sa Diyos ay hindi popular o madaling gawin. Maaaring makakaranas tayo ng pangungutya, pagtutol o pagkawala ng ilang oportunidad. Ngunit ang katapatan sa Panginoon ay higit na mahalaga kaysa sa
pagsang-ayon sa mundo, di ba? Every day, tingnan ninyo, i-evaluate nyo po ngayon kapatid yung inyong status. Do we have trust? Do we have the trust, no, na kailangan natin? Tiwala sa Diyos na kailangan natin para na panindigan yung Diyos, or natatakot tayo sa mundo in general? Natatakot tayo sa ating trabaho, no, sa relasyon, no, sa anumang bagay, sa edukasyon. Natatakot tayo baka hindi tayo maging pinakamataas or pinaka with the high honors, no? Or do we have the love na ano ba yun? Na paglingkuran ang Diyos. Nang tinabi ko sa mundo, marami akong napapasok sa isip ko. Sabi ko, kumusta na kayong thesis ko? Hindi pa ako nakapag-update dun sa school. Sabi ko, hayaan ko na. No? Malaki yung naggastos ko dun. Sabi ko, hayaan ko na. Kasi hindi natin control sila, pero control ko yung sarili ko. Maybe, hintayin ko na lang na mag-reply and then ipaprocess ko na lang. That's it. No, hindi ko kailangan na i-worry yung mga bagay na hindi dapat i-worry. No? Ang tunay na lakas ng loob ay nagmumula sa pananampalataya sa Diyos. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagpili na gawin ang tama kahit may takot. Dahil nagtitiwala tayo sa samahan, nasasamahan tayo ng Diyos. Napakaganda ng sinabi dito na ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot. Ibig sabihin nakaramdam pa, tao tayo, ibig sabihin nakaramdam pa rin tayo nun, pero nagpapatuloy tayo. Of course, natatakot tayo, pero andun yung strength natin na, sige, still gagawin ko to. Kaya sa story ko kanina, yung nag-share ako doon sa dating state president, even doon nanginginig yung boses ko dahil sa yung awkward or something, intimidation, ayun, nai-intimidate ako. Pero pinapalakas ko yung sarili ko na sabihin ko ano yung tama. No, kasi alam ko ito yung nararapat, ito yung tamang gawin. O ginagamit ng Diyos ang matatapang upang pagpalain ng iba. Tayo ba ay matapang? Kung hindi tayo matapang, kapatid, maging matapang tayo para sa Diyos. Kasi kung hindi tayo titindig, sinong titindig? No, para sa nakakarami. Kapag pinili natin gawin ang tama, hindi lamang tayo pinagpapala. Ang ating katapangan ay maaaring maging daan upang maprotektahan, mapalakas at matulungan ang maraming tao. Huwag natin intindihin yung mga comments nila. Alam natin yung ginagawa nating tama. Tumindig tayo sa tama at maglingkod tayo. Magpakumbaba tayo sa Diyos. At mag-ayuno tayo. Kaya sabi ko nga, this Sunday, kailangan kong, alam mo yung kahapon yung pag-ayuno. Napakaganda ng topic na yun, no? Even though mayroon tayong side topic na binagi, pero yung pag-ayuno, napakahalaga po siya sa buhay natin. Okay? Ang pagsunod sa Diyos ay nagbubunga ng tunay na kagalakan. So, maaaring mahirap ang paggawa ng tama sa simula. Ngunit ang bunga nito ay kapayapaan, kagalakan at mga pagpapalang nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po, yung kanya-kanya tayong mga dreams and hopes sa buhay. Sa akin po, parang typical lang. Sabi ko, I don't want to wait yung edad na 65 to do things na gusto ko. Sabi ko, 3 years from now, I imagine myself na makakabili kami ng lupa sa medyo, masabi nating, ano siya, para siyang, anong tawag doon? Yung mga sa mundok-mundok na part, yung farm. And then, farming ba? Medyo bundok siya. Tapos, maaliwalas, medyo malamig. And then, makabili kami ng limbawa, mga 2 hektarya, ng ganun, or 3 hektarya. Tapos, yung isang bahagi doon, like isang part doon, patayuan namin ng bahay, and the rest doon, medyo negosyo na. No? Pwedeng pasyalan. At least, hindi ko na kailangan pumunta. Pag someday, pag in the age of 45, yung parang, di ba? Yung bang na-feel mo na yung kaginawaan. So, it take courage to do that. Kasi, sabihin ko sa sarili ko, paano ko gagawin yun? Di ba? Parang kung sa ano pa, ang labo. Di ba? Kasi, I don't have money to do that. Wala akong pera. Saan ko kukunin yun? Di ba? Pero naniniwala ako, nananampalataya, my dear brothers and sisters, na God is so merciful na kaya niyang gawing posible ang mga bagay na feel natin imposible. No? Alam ko at naniniwala ako na mahal na mahal tayo ng Diyos. At dahil sa pagmamahal na yun, talagang
talagang gagawin niyang isa katuparan yung mga pangarap natin. Hindi natin alam kung paano sa ngayon, but later, dahil meron tayong desire na ganun, later, sooner, makita natin, baka early pa lang, no, magiging isa katuparan na ng Diyos. So I know, my dear brothers and sisters, na magbubunga lahat ng courage natin, mga paghihirap natin, mga sakripisyo natin. Kaya sinabi ng Diyos, alik kayo sa akin eh. No? Punta kayo sa akin at I will make that happen. No? Kaya sabi ko, God, please help me. No? Ngayon na yung panahon kasi sabi ko bang, hindi naman I'm running out of time. Alam ko sa may edad na dyan, no? Parang hindi na tayo pabata, na parang noon, parang hawak natin yung panahon. Ngayon, di ba? Yung parang alam natin na or sooner or later, magugulat na lang tayo isang araw pagising natin. 50 years old na pala ako. Pagising natin, 60 years old na pala ako. Di ba? So, napakabilis ng oras. Kaya ngayon pa lang, no, mag-ano na tayo, mag-unwind, mag-isip. At alam ko na ang Diyos ay talagang kasama natin. And I know these things to be true. And I know that God lives at mahal na mahal niya tayo. And all these things I live in the name of Jesus Christ. Amen.